Nagsisimula ang kwento kay Haruto, isang 30 taong gulang na lalaki na nakatira sa isang maliit at madilim na silid, naghihirap at walang pag-asa, na halos hindi lumalabas. Mula pagkabata, siya ay naging biktima ng malupit at marahas na pambubuli ng lahat ng kaklase niya na nag-iwan sa kanya ng matinding depresyon at nagkulong sa kanya sa silid para sa buong buhay niya, gumagawa lamang ng mga video games at nakikinig sa mga buod ng Ani Prestige na sinusundan niya mula simula hanggang katapusan at sobrang pinapahalagahan. Ngunit isang araw, habang naglalaro siya sa kanyang telepono, biglang sumabog ang isang malakas na liwanag mula rito, na nagulat siya ng husto at pilit na pumikit laban sa liwanag. Nang muling buksan ng mga mata, nagulat siya sa kanyang nakita. Nasa isang kakaibang lugar na siya, at sa harap niya ay isang magandang babae ang lumitaw at nagsabi, "Congratulations, nagwagi ka ng pagkakataong maranasan ng isang bagong buhay sa ibang mundo." Sa sandaling iyon, na-realize ni Haruto na siya ay namatay na. Ngunit pinalad siya na mabigyan ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Agad niyang sinabi sa babae na ang buhay niya sa nakaraan ay napakahirap at walang nagawa sa mundo, hindi man lang nakalabas ng silid, at kaya gusto niyang maramdaman ang kaligtasan sa bagong buhay na ito. Ngumiti ang babae at sinabi, "Huwag kang mag-alala. Babawiin ko lahat ng nawala sa iyo. Ang mundong ito ay puno ng mahika, at ipapangako ko sa iyo ang makapangyarihang kapangyarihan. Ang kailangan mo lang ay tangkilikin ang iyong buhay. Wala nang iba." Pagkatapos ng kanyang sinabi, natagpuan ni Haruto ang sarili sa isang bagong katawan, ang katawan ng isang bagong silang na sanggol. At hindi lang basta sanggol, kundi ang prinsipe, anak ng hari at reyna, na labis ang tuwa sa kanyang kapanganakan, lalo na't siya ay ipinanganak na gwapo at may kapansin-pansing mukha. Agad, nais ng hari na kumpleto ang kanyang kaligayahan, kaya tinawag niya ang seer upang sukatin ang mahikang lakas ng bata, tiyak na hindi bababa sa level 40 at naniniwalang lalaki itong magiging isang kilalang tao. Ngunit ang nakagugulat ay ang kapangyarihan ni Haruto ay tanging level 2 lamang. Diyos ko, hindi ba't ipinangako ng babae sa kanya ang makapangyarihang lakas? Anong panlilin lang ito? Nagulat ang hari at reyna at naisip, isang malaking kahihiyan ito sa pamilya hari, pangungutya sa amin ang mamamayan, at mawawala ang aming dangal. Kailangan nating kumilos. At walang awa, nagdesisyon silang itapon ng bata sa gubat at ipahayag na siya'y patay upang walang makaalam. Sa sandaling iyon, pinagmamasdan siya ng babae mula sa malayo at doon niya naisip ang isang nakakatakot na pagkakamali. Hindi niya pala ibinigay sa kanya ang mahina na kapangyarihan, kundi isang lakas na 1, 02, ang pinakamalakas sa mundong ito. Ngunit nabigo ang kristal na bola ng seer na mabasa ang totoong numero, ipinakita lamang ang 2 at itinago ang 1000. Samantala, isinagawa ng hari ang kanyang malupit na plano at iniwan si Haruto sa gubat na tila ipinagkanulo siya ng tadhana sa araw mismo ng kanyang kapanganakan. Ngunit sinubukan ni Haruto na unawain at gamitin ang mahika sa kanyang katawan at sa kanyang pagtataka. Nagtagumpay siya, nagawa niyang lumikha ng isang cube na tinawag na barrier, isang istruktura na maaaring gamitin sa halos lahat ng bagay. Nagawa niya itong gawing ibon at lumipad gamit ito. Dito niya nakatagpo ang isang lobo sa gubat at nang makita siya, agad itong nagtangkang kainin siya. Nag-isip si Haruto ng paraan upang ipagtanggol ang sarili, gumawa ng maraming barrier cubes at ibato sa lobo, umaasang matamaan o matakot ito. Ngunit wala itong epekto, nanatiling nakatuon ang lobo sa pagpatay sa kanya. Sa pagkakataong iyon, naisip ni Haruto ang isang mas matapang na ideya. Gamit ang kanyang cubes, inangat niya ang isang puno mula sa gubat at itinapon sa halimaw na tumaas lamang ng bahagya. Dahil wala ng ibang solusyon, lumikha siya ng napakalaking cube upang buhatin ang malaking bahagi ng lupa sa gubat at durugin ang lobo. Natakot ang lobo at sumigaw, "Tigil! Sumuko ako!" Nagulat si Haruto nang marinig ang boses ng isang babae, hindi agad naisip na ang lobo pala ang nagsasalita. Humingi ito ng tawad at inamin na nais niya siyang kainin dahil naramdaman niya ang napakalakas na mahika sa katawan niya at gusto itong kunin para sa sarili. Ngunit naalala ni Haruto na siya ay sanggol pa at hindi makapagsalita. Kaya gumawa siya ng magical cube at pinagsama sa kanyang vocal cords upang makipag-usap. Nang marinig siya, naniwala ang babae na nasa harap niya ang isang nilalang na may napakatinding kapangyarihang mahika, at akala niya isa itong Dark King, master ng walang hangganang sorcery. Agad siyang humiling na maging kanyang bagong master at nangakong maglilingkod ng tapat. Sa una, inisip ni Haruto na biro lang ito, ngunit natanto niyang seryoso ito at hiniling na bigyan siya ng isang karapat-dapat na pangalan. Kaya't pinangalanan niya itong Lena. Matapos ang lahat ng iyon, biglang nanghina ng husto si Haruto at muntik nang mawala ng malay dahil isa pa rin siyang bagong silang na sanggol na nangangailangan ng pagkain para mabuhay at wala siyang ideya kung ano ang gagawin.
Dahil dito, nag-transform si Lena sa kanyang anyong tao, isang napakagandang dalaga, at nagpa siya na ang una niyang misyon ay maghanap ng pagkain para kay Haruto. Ngunit bago pa man siya makaalis, may narinig siyang mga yabag na papalapit. Sa utos ni Haruto, siya ang lumapit upang mag-imbestiga habang si Haruto ay nanatili sa likod at nagmamasid gamit ang kanyang mga magical cube. Hindi nagtagal, nalaman ni Lena na ang paparating ay isang makapangyarihang mandirigma na sadyang nagpunta sa gubat para kay Haruto. Hinarap siya ni Lena at mariing sinabi kung sino siya at kung bakit niya gustong kunin si Haruto at nagbabala na hinding-hindi niya ito pahihintulutan. Ngunit kalmado namang sumagot ang mandirigma na siya ay kamag-anak ng hari, at nang malaman niya ang ginawa ng hari sa sariling anak, hindi niya ito kinaya at napagpasyahang iligtas ang bata dahil wala itong kasalanan para mamatay ng ganoon, kaya balak niya itong ampunin at palakihin bilang sarili niyang anak. Lubhang naantig si Lena sa kanyang mga salita. At may luha sa mga mata, pumayag siyang ibigay si Haruto sa kanya sa kondisyong sasama rin siya at mananatiling malapit sa bata. Agad namang tinanggap iyon ng mandirigma ng walang pag-aalinlangan. Mula noon, namuhay si Haruto kasama ang kanyang bagong pamilya sa loob ng 9 na taon, sa loob ng 9 na mahabang taon, tahimik at masaya ang naging buhay ni Haruto kasama ang kanyang bagong pamilya, at doon din namin nakilala ang kanyang nakababatang kapatid na babae na si Charlotte, na labis niyang minahal. Si Lena naman ay nanirahan din sa bahay at gumanap bilang kasambahay at tagapag-alaga. Ngunit sa kabila ng paglipas ng mga taon, hindi naging malapit ang relasyon ni Haruto kay Charlotte dahil palagi siyang umiiwas makipag-usap o makipaglaro sa kanya. Hindi tulad ni Lena na madalas niyang kasama, labis itong ikinapagtaka ni Haruto hanggang sa isang araw ay inaliw siya ng kanyang ina at ipinaliwanag na nahihiya si Charlotte sa mga lalaki at hindi ito marunong makipag-usap sa kanila, kaya ganoon ang kanyang kilos. Doon nagsimulang mag-isip ng seryoso si Haruto kung paano siya mapapalapit kay Charlotte at naisip niya na gamit ang kanyang mahika, maaari siyang lumikha ng isa pang bersyon ng sarili niya, hindi lang para tulungan siyang matutong magsalita kundi para rin mapalapit sa kanyang puso. Sa mismong araw ding yun, sinimulan siyang sanayin ng kanyang ama sa espada dahil naniniwala itong mahina ang magical power ni Haruto at kailangan niyang magkaroon ng ibang paraan para ipagtanggol ang sarili. Ngunit sa unang laban pa lamang, napansin ng kanyang ama na taglay ng kanyang anak ang pambihirang lakas at kayang gawin ang mga galaw na hindi man lang kayang gawin ng isang binatang may magical power na lampas level 30, dahilan para maghinala siya na may kakaiba kay Haruto. Nang gabing iyon, ibinahagi niya ang kanyang mga pagdududa sa asawa at sinabi na baka ang kanilang anak ay ang muling isinilang na Dark King, isang kaisipang nagdulot ng matinding kaba sa kanilang dalawa at nagpaisip kung ano ang dapat nilang gawin kung ito ay totoo. Ang hindi nila alam, narinig pala ni Charlotte ang usapan kahit hindi niya lubos na naunawaan ang ibig sabihin nito. Lumipas ang ilang araw na walang ginawang kapansin-pansin si Haruto at maging ang kanyang pagsasanay sa espada ay naantala dahil naging abala ang kanyang ama. Isang gabi, habang nakaupo lang siya sa kanyang kwarto at tinatamad tumayo, nakarinig siya ng malalakas na ingay sa labas. Binuksan niya ang kanyang magical surveillance screens at nanlumo sa kanyang nakita, mga sugatan at bagsak na sundalo ang nakahandusay sa lupa habang ang kanyang ama ay nakaupo sa gitna nila, puno ng kawalan ng pag-asa. Agad siyang lumabas upang alamin ang nangyayari, at doon ipinaliwanag ng kanyang ama na matagal nang may mga pagnanakaw at pag-atake sa buong lungsod na gawa ng isang napakadelikadong grupo, at matapos ang mahabang investigasyon ay natunto nila ang pinagtataguan ng mga ito, ngunit may nagkanulo sa kanilang plano dahil pagdating nila roon ay walang laman ang base at bigla silang inatake mula sa dilim, na nagdulot ng matinding pinsala sa kanilang hanay. Ramdam ni Haruto ang matinding lungkot ng kanyang ama kaya sinubukan niya itong aliwin at sinabing malalampasan din nila ang problemang ito. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga sugatang sundalo, palihim niyang ginamit ang kanyang mahika para pagalingin sila ng walang nakakapansin, at sa hindi kapani-pani walang bilis ay gumaling silang lahat na nag-iwan sa kanyang ama ng matinding pagkalito. Samantala, nag-isip si Haruto at muling binuksan ang kanyang magical screens upang hanapin ang grupo sa buong lungsod, at laking gulat niya nang makita silang nagdiriwang kasama mismo ang mga city guard. Doon niya nalaman ang katotohanan. Ang mga gwardya pala ang nagkanulo at nagbunyag ng plano ng kanyang ama sa mga kriminal. Umusbong ang matinding galit sa loob ni Haruto at napagtanto niyang kailangan niyang parusahan sila ng walang awa. Walang pag-aalinlangan, mabilis siyang lumipad patungo sa pinagtataguan ng grupo, determinado na turuan sila ng isang malupit na aral, hindi niya alam na palihim pala siyang nakita ni Charlotte na lumilipad sa himpapawid, at pagdating niya sa lungga ng mga kriminal, nagulat ang mga ito sa bigla niyang paglitaw. Hindi alam kung sino siya o bakit siya naroon, bigla siyang nagpakilala ng matapang at sinabi, "Huwag kayong mag-alala. Ako na ang magwawakas sa inyo ngayon." Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang mahika, tinamaan lahat ng sabay-sabay.
Natakot ang mga ito at napagtanto nilang humaharap sila sa isang nilalang na sobrang lakas para matalo. Dahil dito, nagpatotoo sila sa katotohanan. Sumusunod lang kami sa utos. Ang tunay naming layunin ay patayin ang iyong ama at tuluyang alisin siya. Ngunit hanggang ngayon, hindi namin alam kung sino ang nag-utos. Ang tanging alam namin, ang mga utos ay mula sa labas ng lungsod. Nang marinig ito, iniutos ni Haruto kay Lena na ayusin ang mga ito at sinunog ang lugar kasama ang lahat ng naroon, habang siya naman ay gumawa ng mensahe para sa kanyang ama mula sa isang anonymous na nagpadala, inihayag ang lahat tungkol sa grupo at ang pagtatangkang patayin siya. Nang natanggap ng kanyang ama ang mensahe, naguluhan siya, hindi niya alam kung sino ang kanyang kalaban o bakit may gustong ganap na sirain siya. Samantala, hindi makalimot si Charlotte sa nakita niya kagabi. Lumapit siya kay Lena at seryosong nagtanong, paano pwede na may dalawang bersyon ng kapatid ko sa bahay? Nakita ko silang pareho at nakita ko rin siyang lumilipad sa langit. Pero pagbalik ko sa kanyang kwarto, nakaupo siya roon na walang anumang mahikal na enerhiya. Kaya alam ko na hindi siya ang tunay. Dito naisip ni Lena na hindi ganoon kamangmangha si Charlotte at nagpasya siyang sabihin ang katotohanan. Ang kapatid mo ay hindi ordinaryong bata. Taglay niya ang mahika na napakalakas na walang sino man sa mundong ito ang makakatalo sa kanya. At balang araw, siya ang magiging pinakamakapangyarihang pinuno sa mundo. Mula noon, sinimulang sundan ni Charlotte si Haruto kahit saan, sabik na malaman pa ang tungkol sa kanya. Napansin ito ni Haruto at naunawaan ang dahilan, kaya sa pag-iingat, ikinabit niya ang isang magical tracking device kay Charlotte upang masubaybayan ang bawat galaw nito at makaiwas kung kinakailangan. Dumating ang araw na sinabi ng kanyang ina na pupunta sila sa City Festival kasama si Charlotte. Ramdam ni Haruto ang kaluwagan, sa wakas, nakalaya siya sa kanyang palaging pagmamanman. Ngunit bago pa sila makarating, nagbigay ng babala ang tracking device ng panganib. Mabilis niyang binuksan ang magical screen at nakita ang isang grupo na umatake, walang awa nilang pinatay ang mga gwardya. Napuno siya ng takot at kaagad na nag-contact kay Charlotte sa device, ginabayan siya kung paano makatakas hanggang sa makarating sila sa isang ligtas na kuweba. Doon, tinanong ng kanyang ina si Charlotte, sino ang tumulong sa'yo? Sumagot siya, hindi ko alam, ina. May boses na gumabay sa akin, pero tiyak na siya ang nagligtas sa amin. Pagkatapos, lumabas ang ina at ginamit ang illusion magic upang itago ang kuweba, ngunit muling natagpuan ng grupo. Napako at nakita ang kamatayan sa harap niya, sumigaw siya, kung ito na ang katapusan, mamamatay na lang ako bago ninyo ako patayin. Hinailan niya ang kanyang daga at ihahakbang na sa sarili, ngunit biglang nabasag ang talam at siya ay nawalan ng malay. Lahat ng iyon ay gawa ni Haruto na dumating na galit at walang awa, ayaw niyang masaksihan ng ina ang mangyayari. Sa labis na puot, bumagsak siya sa grupo at pinuksa silang lahat sa isang walang habas na hampas. Agad niyang dinala ang kanyang walang malay na ina pabalik sa kuweba, at upang aliwin si Charlotte nang hindi nagpapakilala, binago niya ang kanyang tinig at sinabi, ligtas ang iyong ina. Nawalan lang siya ng malay at madyay gising rin siya. Huwag kang mag-alala, darating ang mga gwardya para iligtas kayo. Ngunit ramdam ni Charlotte ang pamilyar na aura ng mahika at napagtanto na tunay na kapatid niya ito. Tumakbo siya, niyakap ng mahigpit at sinabi, alam ko na. Ikaw ang bayani ng katarungan, ang lumalaban sa kasamaan gamit ang mahika mo. Mahal na mahal kita, Har. Napagtanto ni Haruto na natuklasan na ang kanyang lihim at wala ng paraan para itanggi ito, kaya nagpanggap siya, kinumpirma ang sinabi ni Charlotte, ngunit pinanggako nito na panatilihin itong lihim. Pagkatapos, mabilis siyang bumalik sa palasyo bago mapansin ng iba. Nang makabalik si Charlotte at ang kanyang ina sa ilalim ng proteksyon ng gwardya, nang makita ni Charlotte si Haruto, agad siyang tumakbo at niyakap ng mahigpit. Ito ay malaking sorpresa sa lahat dahil palaging iniiwasan siya ng babae at hindi nakikipag-usap sa kanya noon. Ngunit sa sandaling iyon, binaliwala ni Charlotte ang lahat ng iyon at determinadong magsama sa kanya palagi sapagkat wala na siyang iba. Mula noon, naging napakalapit niya kay Haruto, naglalaro at nagbibiroan araw-araw, nagagalak sa presensya nito. Si Haruto naman ay natuwa sa pagbabagong iyon, ngunit nakaramdam ng pagkaabala dahil wala na siyang oras para sa sarili o privacy sa kwarto, lahat ng oras niya ay ginugol kay Charlotte na labis nang nakadikit sa kanya. Isang araw, napansin ni Charlotte ang mga surveillance screen at tinanong si Haruto. Ipinaliwanag niya ang lahat tungkol dito. Namangha si Charlotte at sinabi, ang kapatid ko ang master ng mahika. Kaya niyang lumikha ng kahit ano sa mundong ito. Nahiya si Haruto dahil nagsisimula siyang magmukhang superhero sa mata ng kapatid at natakot na baka masabi niya ito sa iba. Upang mailihis ang atensyon, sinabi niya na nais niyang matutunan ng sinaunang mahika na tinatawag na Lost Magic, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula o paano makuha ang mga mapagkukunan nito.
Dahil karamihan sa mga libro tungkol dito ay wala na. Sabik na inalok ni Charlotte ang tulong, iwan mo sa akin, master ko, at dinala siya sa Grand Library ng palasyo, isang napakalaking aklata na punong-puno ng mga libro. Madaling pinili ni Charlotte ang mga libro tungkol sa Lost Magic para kay Haruto at ibinigay sa kanya. Hindi siya tumigil doon, nagrekomenda rin siya ng isang espesyal na libro na may malawak na kaalaman tungkol sa mahika, kabilang ang paraan upang maglakbay sa iba't ibang panahon. Namangha si Haruto at nagtanong, paano mo nalaman ang lahat nito? Pinagmamasdan mo ba ako? Ipinaliwanag ni Charlotte na mula pagkabata, binabasa niya ang mga libro kasama ang tulong ng kanilang ina at ni Lena, at ngayon nais niyang basahin din ito ni Haruto upang makinabang sa kaalaman. Ang kanyang binasa ay nagpabalik ng alaala ng mga adventures at anime na dating pinanood niya. Nang marinig ni Charlotte ang salitang anime, labis siyang namangha at nagtanong kung ano iyon. Ipinaliwanag ni Haruto na ito ay mga kwento mula sa isang mundo na ganap na iba sa kanila. Sinimulan niyang ikwento, ang anime ay may napakagagandang kwento. Sabik na sabi ni Charlotte, gusto kong panoorin yon. Gusto kong panoorin ang anime kahit paano man lang. At sa natural na paraan, ang mga hiling niya ay utos kay Haruto. Matapos ang ilang araw ng pagsisikap, nagawa niyang lumikha ng isang site na nag-uugnay sa kasalukuyang mundo at sa lumang mundo. Binuksan ng mga video para mapanood at marinig ni Charlotte. Nang marinig niya ang mga boses, namangha siya at halos hindi makapaniwala. Habang lumilipas ang panahon, lumalaki ang mga hiling ni Charlotte. Nais niyang makita si Haruto habang nakikipaglaban sa mga kontrabida, nakasuot ng mga costume ng anime heroes para walang makaalam ng kanyang tunay na katauhan. Hindi tumutol si Haruto at sinubukang gayahin ang kanilang kasuotan ng eksakto. Pagkatapos nito, gusto niyang samahan siya sa tunay na labanan. Ngunit tumanggi si Haruto at nagbukas ng surveillance screen para mapanood siya mula sa ligtas na distansya. Talaga, lamusong si Haruto laban sa grupo at mabilis na natalo ang mga ito bago pa dumating ang mga sundalo ng kanyang ama. Nang dumating ang kanyang ama kasama ang mga sundalo, nagulat ito at nagtanong, sino ka? Ano ang ginagawa mo rito? Kinailangan ni Haruto na magsinungaling, ako ang bayani ng katarungan. Misyon ko ang labanan ng mga kontrabida at panatilihin ang katarungan sa lungsod. At agad siyang umalis. Mula noon, tuwing makikita ni Charlotte si Haruto na lumalaban sa mga kontrabida, lalo siyang humanga, at hindi matakasan ni Haruto ang kanyang pagkabighani. Sinunod niya ang kahilingan niya na ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga masasama. Habang pinapanood mula sa malayo at lumalago ang paghanga niya, nakilala si Haruto sa lungsod bilang Dark Soldier o Black Knight at hindi maihiwalay sa titulong bayani ng katarungan. Isang araw, nakumpleto ni Haruto ang paggawa ng kanyang pangalawang sarili, naniniwalang maaari niyang pagkatiwalaan ito sa hinaharap. Ngunit natuklasan niyang napakatamad ng bersyon na ito at sinabing, hello, pare. Pagod na ako, bago matulog, na labis niyang ikinagulat. Habang nakaupo, dumating ang kanyang ama at humiling ng pagpupulong kasama ang kanyang kapatid na babae. Nang dumating sila, ipinaliwanag ng ama na bibisitahin ng mga anak ng hari ang lungsod at dapat silang tanggapin ng walang pagkakamali. Lahat ay bumaba upang salubungin si Prince Lai at Princess Marion. Kitang-kita ang kayabangan ng prinsipe, walang galang sa sinuman, habang ang kapatid niyang babae ay magalang at mahiyain, humihingi ng paumanhin sa asal ng kapatid. Nakatuon ng pansin ni Haruto, ramdam niyang ito ang tunay na magkakapatid. Nang mapansin niya ang mapanghamak na tingin ni Prince Lai, naiinis siya sa kayabangan nito at hinarap siya, hinamon sa duel gamit ang kahoy na espada. Pumayag ang prinsipe at nagsimula ang laban. Sa umpisa, pinayagan ni Haruto na manalo ang prinsipe, ngunit kalaunan ipinakita niya ang tunay na lakas, umatake ng matindi, at nahulog sa lupa ang prinsipe, sumusuko at lumuhad sa harap niya. Pagkatapos ng duel, humingi ng paumanhin si Princess Marion sa asal ng kapatid, tiniyak ni Haruto na ito ay laban lamang, at bumalik sa kanyang kwarto. Lumipas ang ilang araw at patuloy na nagmamasid si Charlotte sa lungsod, nire-report ang anumang krimen kay Haruto hanggang sa matuklasan niya ang isang gang na nagnanakaw. Agad siyang nagmadaling ipaalam ito, at sa pagkakataong ito, nagpa siya si Lena na sumama, sabi niya, sasamahan kita upang maiwasan ang panganib. Sa una, tumanggi si Haruto. Natatakot na ang kakulangan ng karanasan ni Lena ay magdulot ng mas malaking pinsala o mabunyag ang kanyang katauhan. Ngunit iginiit ni Charlotte na lahat ng bayani ng katarungan ay may katulong, at dapat ay mayroon din siya, at sa mabuting puso ni Haruto, hindi niya ito matiis. Pumayag siya sa kondisyon na susundin niya ang utos ni Haruto at hindi gagamitin ang kapangyarihan ng walang pahintulot at nangakong susunod. Magkasama silang pumunta sa taguan ng gang kung saan nagdiriwang ang mga magnanakaw sa kanilang nakuhang bagay. Nang makita nila ang Black Knight sa harap nila, namangha sila at may isang bobo na nagsabi, umalis ka.
Hindi kami nagbebenta ng laruan para sa bata rito. Galit na galit, pinakawalan ni Lena ang kanyang fire magic, halos sinusunog ang lahat, ngunit agad na nakialam si Haruto gamit ang protective magical barriers, mariing nagbabala, hindi ba sinabi ko na walang karahasan? Gusto mo ba akong abalahin? Napagtanto ni Lena ang pagkakamali at humingi ng paumanhin, pasensya na. Naprovoke ako, pero ginawa ko ito para sa iyo at hindi na ako gagawa pa. Muling kinuha ni Haruto ang buong kontrol ng sitwasyon, neutralisado ang gang at umuwi ng pagod at napagod sa matinding laban. Sa sandaling iyon, labis ang kasiyahan at tuwa ni Charlotte sa kanyang nasaksihan at sinabi sa kanyang kapatid, dapat samahan ka ni Lena sa lahat ng misyon. Talagang malakas siya sa laban. Ngunit tumanggi siya, mariing sumagot na pagpasyahan ko na. Ito ang unang at huling pagkakataon na sasamahan niya ako. Ang babae ay pabigla-bigla at hindi angkop sa ganitong sitwasyon. Sa parehong oras sa palasyo, naghahanda si Prince Lai para sa kanyang karaniwang seremonya, patuloy na iniisip ang laban na natalo siya kay Haruto. Labis siyang nasaktan at nahihiya sa pagkatalo nang maistorbo siya ng isa sa mga lingkod, iniutos ng hari na imbitahan mo si Charlotte sa party bukas, nagulat ang prinsipe at nagtanong. Bakit iimbitahan ng isang batang babae mula sa baryo sa isang royal gathering? Ngunit utos iyon ng hari at wala siyang magagawa. Natapos ang araw sa hindi komportableng kalagayan. Kinabukasan, gaya ng dati, pumasok si Charlotte sa kwarto ng kapatid, ngunit ngayong may dalang pagkain at masiglang sinabi, halika, kain tayo. Umupo sila at nag-enjoy sa pagkain. Samantala, pumasok ang pangalawang sarili ni Haruto, pagod at drained, nagrereklamo, hindi patas na kumakain ka at namumuhay ng magaan habang ako ay pinipilit dumalo sa nakakapagod na royal ceremonies at harapin ang mayabang na hari araw-araw. Bumagsak si Haruto sa kama, umiiyak sa sobrang pagod at puyat. Nakita ito ni Charlotte at naantig, kaya siya ay pinuwi ang lungkot at sinabi, huwag kang mag-alala. Sasamahan kita sa royal party at titiyakin kong hindi ka may boring. Maglalaro tayo at kakain ka ng pinakamalusog at masasarap na pagkain. Huwag kang matakot. Namangha si Haruto at nagtanong, bakit ka sasama sa event na ito? Sumagot si Charlotte, ang prinsipe mismo ang nag-imbita sa akin na lalo pang nagpagulo sa isip ni Haruto. Ano kaya ang dahilan ng biglaang imbitasyong ito? Naalala niyang may mali, kaya nagpasya siyang subaybayan ng daraanan ni Charlotte papunta sa party. Tulad ng inaasahan, kinabukasan, natuklasan ni Haruto ang isang grupo ng mga Royal Palace Guards na nagtataglay ng lihim na plano, naghahanda ng malaking summoning spell para dakpin at patayin si Charlotte. Nang makita niya ito, hindi nag-atubili si Haruto at mabilis na lumapit, nagpakilala bilang isang nakakasagap na taong dumaraan lamang, at tinanong sila tungkol sa kanilang ginagawa. Naalarma ang mga ito sa kanyang presensya at kilos, iniisip nilang mahina siya at hindi alam ang tindi ng kanyang mahika. Walang patumpik-tumpik, pinuksan niya sila sa isang hampas, bumagsak ang lahat sa lupa, at ipinagpatuloy ang laban gamit ang walang tigil na mahika. Nang maunawaan nilang hindi nila siya kayang talunin. Inilabas ng leader ang inihandang summoning spell, tinawag ang isang hukbo ng mga kalansay na halimaw na sabay-sabay umatake kay Haruto. Sa una, hindi sigurado si Haruto kung paano tutugon, ngunit ipinagtanggol niya ang sarili at pinuksa ang mga ito. Gayunpaman, napakarami ng kalaban. Bigla niyang napansin ang magical gem na kumokontrol sa kanila. Kinuha niya ito at pinamunuan, iniutos sa mga kalansay na umatake sa mismong mga sorcerer. Nang may isang nagtangkang lumaban, pinamunuan din niya yon. Sa huli, lahat ay natalo, itinapon sa isang mass grave, at tinakot ni Haruto na kung hindi sila magsasabi ng katotohanan, siya ay magwawasak. Natakot, at inamin ng leader, sumunod lang kami sa utos. Ang layunin ay patayin si Charlotte at lahat ng nakaraang pagtatangkang patayin ang pamilya ay para siya. Ang nagbigay ng utos ay ang Reyna. Labis na nagulat si Haruto sa bigat ng revelasyon. Napakadelikado nito. Bakit gagawin niya yon? Ipinaliwanag ng leader, nais ng Reyna na alisin ang batang babae dahil taglay niya ang napakalakas na mahika. At kapag lumaki, hihigitin niya ang kapangyarihan ng Reyna, nagbabadya sa posisyon at pamana nito. Kaya nais ng Reyna na tanggalin siya habang bata pa. Labis na nag-alala si Haruto para sa kapatid at nagpasya na umuwi at personal na sasama sa party kasama si Charlotte imbis na ang kanyang kopya upang iwasan ang labanan kay Lai na may hinanakit pa mula sa nakaraang duel. Pagdating sa kaharian, sinalubong sila ng ama ni Haruto. Paglabas nila sa karwahe, tumakbo si Charlotte sa paligid ng masigla habang nilapitan ni Haruto ang kanyang ama at nagtanong, ano ang gagawin mo kung malalaman mong ang Reyna ay nagnanais saktan si Charlotte at patayin siya? Nagulat ang ama, iyon ang mensaheng ipinadala sa Black Knight kahapon. Mukhang tunay ngang nasa panganib si Charlotte.
Nagpasya si Haruto, handa akong isakripisyo ang buhay ko para protektahan siya o sino mang miyembro ng pamilya. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang may masama siyang mangyari. Alam din niya sa sarili na kailangan na niyang maghayganti sa ina na iniwan siya sa gubat 10 taon na ang nakalipas. Samantala, sa palasyo, pinatawag ng Reyna ang lahat ng kanyang gwardya na lumuhad sa takot at pagtalima dahil nabigo silang tapusin ang utos nilang patayin si Charlotte. Galit na galit, itinapon niya ang inumin sa kanila, sumisigaw, binigyan ko na kayo ng sapat na pagkakataon para patayin si Charlotte. At heto kayo, nabigo sa isang simpleng misyon. Sagot ng isa sa gwardya, lahat ng ito, dahil sa Black Knight. Sa bawat pagtatangka naming patayin siya, siya ay lumalabas at sinisira ang plano namin. Napakalakas niya at hindi namin kayang labanan. Kinuha ng Reyna ang malaking espada na ginamit niya noon laban sa Demon King, at winika, mukhang ako na mismo ang tatapusin ng Black Knight. Bago siya makausad, lumitaw ang Black Knight, tao at laman sa harap niya. Namangha ang mga gwardya. Ngunit sa isang galaw at gamit ang mahika, pinahiga niya sila at wala nang malay, iniwan ng Reyna na harapin siya mag-isa. Hindi natakot ang Reyna, hindi rin siya nagmaliit sa kanya, naniniwala na walang makakatalo sa kanya. Pinakawalan niya ang 3 pinakamalakas na spell ng kaharian laban kay Haruto. Hindi siya umiwas, ngunit sinipsip niya ang bawat isa, nagdulot lamang ng maliit na sugat. Nagsimulang manghina ang kumpiyansa ng Reyna. Hinanda niya ang espada para sa totoong laban. Naglaban silang buo ang puwersa, hampas sa kanan at kaliwa. Sa una, kontrolado ng Reyna ang labanan, mahusay niyang naiiwas ang atake mula sa lahat ng direksyon. Ngunit sa kritikal na sandali, muling nagising ang kamalayan at lakas ni Haruto, tumugon ng matindi, at napatalsik ang espada sa kamay ng Reyna. Naabot ang hangganan, sinubukang lumaban ng Reyna at umatake muli. Ngunit sa hindi inaasahang galaw. Lumikha si Haruto ng malaking binding collar sa paligid niya, ginawang immobilize. Sumigaw ang Reyna sa buong lakas, nagsikap ngunit walang magawa, tuluyang walang kakayahan. Lumapit si Haruto ng may dangal at kapangyarihan, winika, ito na ba ang iyong hangganan, iyong kamahalan? Naniniwala akong ipinakita ko sa iyo ang iyong limitasyon, at hindi ka tunay na Reyna gaya ng iniisip mo. Mag-ingat, kung susubukan mong bawiin ang spell sa mga tanikala, ito ay sisabog agad at mamamatay ka. Naranasan ng Reyna ang pinakamalupit na sandali ng kanyang buhay. Bumagsak si Haruto sa kama, ngunit sa halip na tuluyang mapagod sa lungkot, ipinakita niya ang kanyang tapang at determinasyon. Sa kanyang puso, patuloy ang babala sa Reyna, huwag kang mag-alala. Hindi ko layunin na patayin ka ngayon. Ngunit tandaan mo, mananatili ang tanikalang ito sa iyong leeg habang buhay. Kung susubukan mong saktan ako o traidorin ang tiwala ko, alam kung paano ka parusahan, baka pati buhay mo, at saka ako magpapahinga. Narinig ko rin na balak mong patayin ang bata, si Charlotte. Kung susubukan mo yon, ito ang huling sandali mo. Naiintindihan mo ba? Pagkatapos ay iniwan niya ang Reyna, lumabas sa palasyo ng may dangal at pride, ipinapakita ang kanyang napakalakas at kamanghamanghang presensya. Napagtanto ng Reyna na hindi sapat ang kanyang kapangyarihan para harapin siya. Sa lakas na iyon, kayang sakupin ni Haruto ang buong kaharian. Lumipas ang 5 taon mula sa mga pangyayaring iyon. Lumaki ang mga bata, at makikita natin si Haruto kasama si Charlotte at Lena na naglalaro sa labas sa ilalim ng nyebe, punong-puno ng kasiyahan at ligaya. Ngayon, 15 taong gulang na si Haruto. Naalala niya na ang huling laban niya sa Reyna ay lumipas ng walang problema. Walang atake ang nangyari kay Charlotte at wala ring kakaiba sa paligid. Tumawa at nag-enjoy silang tatlo ng malaya, puno ng kapayapaan at kaligayahan. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawag siya ng ama at nagpunta upang batiin ito at makipag-usap sandali. Ngunit nagulat siya sa balitang ibinigay ng ama, gusto kong ihanda mo ang sarili mo. Ito na ang huling buwan mo dito sa atin. Dumating ang summon mula sa School of Magic. Simula sa susunod na buwan, pupunta ka sa Royal Academy sa lungsod para hasain ang iyong kakayahan. Namangha si Haruto, hindi ko naman gustong pumasok sa paaralang iyon at ayoko ring makipagkilala sa sino man doon. Tumagal siya ng sandali sa pag-iisip at matapang na sinabi sa mesa ng ama, hindi ako pupunta sa School of Magic. Tumugon ng ama ng mahigpit, hindi ito iyong desisyon, anak. Galing ito sa kaharian at nakahanda na ang mga papeles. Walang ibang solusyon. Huwag kang mag-alala, si Prince Lai mismo ang humiling ng presensya mo. Kasama mo siyang makabuo ng pagkakaibigan doon. Dagdag pa ng ama, upang mapadali, pwede kang kumuha ng kasamahan sa academy, isang kaagapay. Ngunit iwasan si Lena. Pabigla-bigla siya at hindi ka matutulungan sa misyon na ito. Habang nagsasalita ang ama, pumasok ang ina. Sabik na sabik, ako ang magiging kasamahan mo. Susuportahan kita, magluluto ng paborito mong pagkain, at aalagaan ka ng higit sa iba.
Tumanggi si Haruto, ako ba'y bata pa, ina? Malakas na ako at kaya ko ang sarili ko. Hahanap ako ng ibang makakasama. Umalis siya at bumalik sa kwarto kung saan kinausap niya ang kanyang kopya, ikaw ang pupunta sa academy sa halip ko. Ayoko, at hindi ko iniintindi ito. Tumugon ang kopya ng pabiro, nananaginip ka ba? Hindi ako pupunta sa nakakasawang paaralang iyon. Problema mo yon, hindi ko. At kung pipilitin ako araw-araw, wala akong maibibigay kundi gulo. Namangha si Haruto at sinabing, tunay kang walang silbing kopya. Matapos ang mahabang pagtatalo, napagkasundoan nilang magpalitan, isa ang pupunta sa academy araw-araw, at natapos ang usapin. Kinabukasan, nagsimula si Haruto mag-isip kung sino ang tamang kasamahan. Umupo siya kasama si Charlotte at Lena upang pag-usapan sino ang makakatulong sa kanya doon. Ngunit masyadong bata si Charlotte at hindi papayagan ng mga magulang niya. Kaya walang nakitang solusyon si Haruto. Umalis siya at naglakad sa kalsada, mabigat ang isip sa pagpili ng makakasama. Habang naglalakad malapit sa hangganan ng lungsod, wala siyang mahanap na angkop na kaibigan at buong araw naghahanap ng walang resulta. Sa sandaling iyon, isang grupo ng adventurers ang nakipaglaban sa isang dambuhalang ice dragon. Sa simula, payapa ang dragon at ayaw makipaglaban o saktan ng sinuman. Ngunit walang awa ang mga tao at pininsala ito, kaya napilitan itong ipagtanggol ang sarili. Nang marinig ito ng ama ni Haruto, tinawag niya si Haruto at Lena at sinabi, parang katulad mo ang dragon na ito. Marahil may kakayahan itong maging tao. Sumagot si Lena, hindi ito ordinaryong dragon. Isa itong makapangyarihang magical dragon, matanda na, ngunit nagtago buong panahon. Sabi ni Haruto, sige, haharapin natin ito. Ililigtas ko ito at bubuo ng alyansa. At nagsimula ang kanilang paglalakbay. Suot ni Haruto ang armor ng Black Knight at sinimulang bantayan ang lugar gamit ang magical monitoring screens nang matuklasan niya na may ibang grupo ng adventurers na patungo rin roon upang patayin ang dragon. Lumipad si Haruto ng sobrang bilis, handang iligtas at protektahan ng dragon bago mauna ang iba. Bago pa man sila makarating, biglang sumulpot si Haruto, tinamba ang mga adventurer sa isang malakas na atake, at buong tapang na tumayo sa harap nila para protektahan ang dragon mula sa karahasan. Kinausap ni Haruto ang dragon at tinanong kung sino siya at kung bakit siya inaatake ng mga adventurer, at doon niya nakita ang totoong anyo nito, isa pala siyang tahimik at mailap na dalaga na nagsimulang ikwento ang lahat mula sa simula. Ayaw ko sa digmaan at labanan, lagi akong kalmado at iniiwasan ng gulo. Kaya pumili ako ng isang tahimik na kuweba para mamuhay mag-isa hanggang isang araw may adventurer na nag-iwan ng libro roon, sinimulan ko itong basahin at doon ko naisip na mag-anyong tao at lumabas para maghanap pa ng mas maraming libro. Paminsan-minsan akong lumalabas, nag-iipon ng mga bagong libro, at bumabalik sa kuweba para magbasa hanggang sa makabuo ako ng napakalaking aklatan. Pero ilang araw lang ang nakalipas, may grupong adventurer na pumasok sa kuweba para magpahinga, at nang makita nila ako, agad nila akong inatake, tinangka akong patayin, at sinunog pa ang lahat ng librong minahal ko, kaya wala akong nagawa kundi ipagtanggol ang sarili ko. Kahit ganoon, nasugatan pa rin ako at ayaw pa rin nila akong tantanan. Labis na naantig si Haruto sa kwento niya kaya inalok niya ito ng tirahan kasama nila, sinabing mas magiging ligtas siya roon. Katulad mo si Lena, mahigit 15 taon na siyang nakatira sa amin at wala ni isang nanakit sa kanya, sigurado akong kung sasama ka, malugod kang tatanggapin ng lahat. Pumayag ang dalaga sa alok niya, pero may isang kondisyon, kailangan daw siyang bigyan ng maraming librong babasahin. Agad pumayag si Haruto, at nag-anyong tao ang dalaga, ang ganda niya ay parang liwanag ng buwan. Tumingin siya kay Haruto, kumikislap ang mga mata, at sinabi niyang bigyan mo ako ng isang magandang pangalan na babagay sa akin. Walang pag-aalinlangan, pinangalanan siya ni Haruto na Lisa, at sabay silang umuwi. Lumipad sa himpapawid sina Haruto at Lisa habang si Lena, na hindi marunong lumipad, ay naiwan sa ibaba na tumatakbo at pilit na humahabol, at doon nagsimulang pumasok ang selos sa puso niya dahil natakot siyang baka mahulog ang loob ni Haruto kay Lisa at mas piliin ito kaysa sa kanya. Ayan na nga ba, nagsisimula na ba ang rivalry ng mga babae? Pagdating nila sa bahay, ipinakilala ni Haruto si Lisa sa kanyang ama, mainit itong tinanggap at nakilala rin ni Lisa ang buong pamilya na agad natuwa sa kanya. Ilang araw ang lumipas at naging natural na bahagi na siya ng pamilya hanggang sa maging payapa at masaya ang lahat at napagpasyahan pa na si Lisa ang magiging personal na magic tutor ni Charlotte dahil sa pambihira nitong lakas sa mahika. Kinabukasan agad sinimulan ni Lisa turuan si Charlotte ng mahika, at kahit tubig ang elemento ni Lisa at apoy naman kay Charlotte, nagawa pa rin niyang ituro kung paano lumikha ng isang napakalakas na fireball. Tuwang-tuwa si Charlotte at agad tinawag ang kuya niya para ipakita ito. At labis namang natuwa si Haruto sa progreso ng kapatid niya, punong-puno ng saya ang buong pamilya.
Makalipas ang ilang sandali, napaisip si Haruto kung sino ang dapat niyang makasama sa academy. Noong una ay nag-aalangan siya, pero ngayon malinaw na sa kanya ang sagot, si Lisa ang pinakaangkop. Kaya hiniling niya kay Lisa na maging partner niya, ang taong sasama at susuporta sa kanya sa buong pag-aaral, at syempre hindi na nagdalawang isip ang dalaga, agad siyang pumayag ng walang tanong o pagtutol. Kinabukasan, nagsimulang maghanda sina Haruto at Lisa para sa kanilang paglalakbay. Ipinaalam ni Haruto sa kanyang ama na handa na siyang pumunta sa Royal Capital at nagpaalam ito na may dalang dasal para sa tagumpay at magandang kapalaran. Hindi tulad niya, labis na nasaktan si Lena dahil hindi siya ang piniling kasama ni Haruto, pero agad namang namagitan si Charlotte at sinabing ipagpatuloy lang ng kuya niya ang landas nito. At siya na ang bahala kay Lena. Samantala, may mensaheng dumating sa Royal Palace na papunta na si Haruto sa academy. Agad pinuntahan ni Marian ang kanyang kapatid at tinanong kung bakit nito hiniling ang pagpasok ni Haruto at kung ano ang tunay niyang pakay. Sinagot siya nito na nais niyang alamin ang lihim sa likod ng napakalakas na kapangyarihan ni Haruto dahil sigurado siyang hindi ordinaryo ang lakas nito at hindi lang basta second level gaya ng sinasabi ng lahat. Natawa si Marian at sinabi, "Mukhang iniwan mo na ang pagiging mayabang at mas naging tao ka na, marunong ka ng magmasid at magmalasakit sa iba, doon ka tunay na lumalakas, dahil si Haruto ay laging nagagawang guluhin ang lahat ng nasa paligid niya." Pagkatapos ay napag-usapan nila ang kalagayan ng kaharian, lalo na ang paglitaw ng isang misteryosong grupo na nagbabanta sa seguridad nito, isang grupong naghahanda sa muling pagkabuhay ng Demon of Darkness na magdadala ng matinding kapahamakan sa buong mundo. Mas lalo pang naging kainahinala ang lahat ng matuklasan nilang isang napakayaman at makapangyarihang tao ang nagbibigay ng pondo sa grupong ito. At pareho nilang pinaghinalaang ang kanilang ina, ang Reyna, ang nasa likod ng lahat, lalo na't malaki na ang ipinagbago ng kanyang kilos. Simula nang lumitaw ang kwintas sa kanyang leeg, naging kakaiba at hindi na maintindihan ang kanyang pag-uugali, at walang nakakaalam sa tunay na layunin o kapangyarihan ng kwintas na iyon. Ipinagpatuloy ni Marian, "Alam kong parang baliw ang sasabihin ko, pero pakiramdam ko si Haruto lang ang may kakayahang iligtas ang kaharian at ipaliwanag kung ano talaga ang nangyayari rito." Pero sagot ng prinsipe, "Huwag kang magpalabis. Parang masyado mong pinapalaki ang lahat, malakas si Haruto, walang duda, pero hindi sa ganyang antas, sigurado akong ang tanging may kakayahang umabot doon ay ang Black Knight." Sa sandaling iyon, pumasok ang Reyna, at nang makita siya ng kanyang mga anak, bigla silang nanlamig at napatahimik sa kaba, pero kumilos siya na parang wala lang, sinabing hindi niya sinasadyang makinig at narinig lang niya ang usapan nila. Lumapit siya sa kanyang anak na babae na may matinding iritasyon, at sa isang iglap, nagbago ang anyo ng Reyna, sinakal ang anak at itinaas ito sa ere, naglalagablab ang kanyang mga mata habang sumisigaw, "Ano ang tinititigan mo? Ang kwintas sa leeg ko ba ito? Kaya ka ba nag-aalala? Hayaan mong linawin ko, ang kwintas na ito ay hindi senyales na humihina ako pa rin ang pinakamalakas na sorceress sa kaharian at walang sino man ang makakatalo sa akin, ipapakita ko sa inyo yan sa tamang panahon." Halos mamatay na sa kanyang kamay ang anak niya hanggang sa sigawan siya ni Lai sa galit na pakawalan ito, sa kanya itinapon sa lupa si Marian na hirap huminga. Sa malamig na tinig, sinabi ng Reyna, "Galit ka ba? Nagbibiro lang ako, isang nakakatakot na biro dahil muntik na niyang patayin ang sariling anak." Pagkatapos ay hinarap niya si Lai ng may matinding galit at sinabi, "Narinig kong binanggit mo ang isang batang nagngangalang Haruto, mukhang malakas siya, gusto kong lumapit ka sa kanya, makipagkaibigan ka, at alamin mo ang lahat ng impormasyon na kaya mo." Mula noon, tumindi ang hinala ng Reyna na baka si Haruto ang Black Knight, at ang ganitong isipin ay isang masamang palatandaan. Kinabukasan, nakita si Haruto sa kanilang bahay sa kagubatan nang lapitan siya ni Charlotte at tanungin kung bakit naroon pa siya at hindi pa naglalakbay patungong kabisera. Pinakalma niya ito at sinabing huwag mag-alala dahil para sa kanya, ilang segundo na lang ang paglalakbay, gumawa siya ng magic gate na konektado sa bahay at maaari siyang bumalik anumang oras. Binati niya ang lahat at kasama si Liza ay pumasok sa gate, at sa isang iglap ay nasa harap na sila ng tarangkahan ng kabisera, iniwang nakatago ang portal sa kailaliman ng kagubatan para walang makadiskubre ng kanyang lihim. Biglang narinig ni Haruto ang malakas na ugong ng karwahe, at nang tumingin siya sa burol, nakita niya ang isang dambuhalang toro na humahabol sa karwaheng puno ng tao. Walang pag-aalinlangan, nag-anyo siya bilang Black Knight para tumulong. Sa loob ng karwahe, isang batang babae ang pilit na pinoprotektahan ng mga kasama niya kahit kapalit ang sariling buhay. Pero masyadong malakas ang toro, tinamaan siya at muntik ng tapakan nang biglang hamarang ang Black Knight na punong-puno ng galit at iniligtas siya. Sa isang malakas na hampas, bumagsak ang halimaw at nawalan ng malay. Nagpasalamat ang dalaga kay Haruto sa pagliligtas sa kanilang lahat, at nang mapansin niyang nasasaktan siya, ginamit niya ang healing magic para pagalingin ang mga sugat nito.
Doon napagtanto ng dalaga na ang nasa harap niya ay isang kapangyarihang lampas sa karaniwan. Isang kakaiba at pambihirang mahika. Lumipas ang oras at umalis si Haruto, pero sinabi ni Liza na pakiramdam niya ay kakaiba ang babaeng iyon, hindi siya normal, iba ang enerhiyang naramdaman niya. Hindi ito pinansin ni Haruto at inisip na hindi na sila muling magkikita. Nang makarating siya sa kabisera, pumasok si Haruto sa academy at binigyan ng maluwag at magandang silid, pero para sa kanya, para lang itong kulungan dahil ayaw niyang manatili roon at gusto niyang makauwi agad. Tinapos niya ang lahat ng proseso ng pagpaparehistro na may mabigat na loob. At bumalik sa kanilang tahanan sa kagubatan. Nang makita siya ng kapatid niya, masayang tanong nito kung kumusta ang unang araw niya, ikinwento ni Haruto ang lahat at sinabi ni Charlotte na gusto niyang sumama sa kabisera para maglibot at magsaya dahil nagsasawa na siya roon at pumayag si Haruto. Sa kabisera, iniwan ni Charlotte sina Liza at Lena na magkasama habang siya at si Haruto ay namasyal sa lungsod, binisita nila ang iba't ibang lugar at nag-enjoy ng magkasama. Habang naglalakad, aksidenteng nabangga ni Charlotte ang isang dalaga na siya ring iniligtas ni Haruto kanina, pero hindi siya nakilala dahil suot noon ang baluti ng Black Knight. Gayunpaman, naghinala ang dalaga at nagtanong kung nagkita na ba sila dati dahil pamilyar ang aura ng mahika nito, itinanggi ni Haruto at sinabing ngayon lang sila nagkita. Kaya humingi ng paumanhin ang dalaga at umalis. Sinabi ni Charlotte na pakiramdam niya ay kakaiba rin ng babaeng iyon at iba ang mahika nito, eksaktong kapareho ng sinabi ni Liza noon, kaya nagsimulang mabuo ang pagdududa sa isipan ni Haruto at parang hindi maganda ang mga susunod na mangyayari. Kinabukasan, nagsimula ang unang opisyal na araw ni Haruto sa academy na may kasamang pagsusulit para kumpirmahin ang kanyang pagpasok at nagpasya siyang bumagsak sa lahat ng exam para tuluyang ma-reject at makabalik sa syudad. Pumasok siya sa exam hall na kinakabahan at natatakot na baka pumasa pa siya, at nang magsimula ang exam, napansin niyang sobrang dali ng mga tanong, kaya sinadya niyang magsulat ng maling sagot, pero pagdating sa bahagi ng Ancient Magic, naalala niya ang hilig niya sa pag-aaral at pagbabasa tungkol sa mahika, kaya naisulat niya ang tamang sagot. Bago pa niya ito mabago, biglang sinabi ng instructor na tapos na ang oras at inagaw ang papel niya, saka sinabi, ngayon ay oras na para sukatin ang antas ng iyong mahika. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng tanong na nauwi sa kaguluhan, sinabi ni Haruto na level 2 lang siya at hindi na kailangang sukatin, pero pinakalma siya ng instructor at sinabing regular na proseso lang iyon at lahat ay kailangang dumaan doon, kaya agad siyang dinala sa opisina ng gurong naka-assign sa kanya. Narinig ni Haruto ang boses ng guro bago pa man niya ito makita, at nang tumingin siya pababa, laking gulat niya dahil napakaliit nito, sa isip niya ay napabulong siya kung paano naging guro ang ganito kaliit na tao at kung hindi ba siya napapansin ng iba, ngunit ang hindi niya alam ay may kakayahan ng guro na basahin ang isip, kaya galit siyang hinarap si Haruto at sinabing kung akala niya ay madali niyang malalampasan ang pagsusulit ay nagkakamali siya dahil sigurado siyang mapapa-expel siya sa sandaling mabasa ang mga sagot niya. Akala ng guro ay natatakot na si Haruto, pero ang totoo yun mismo ang gusto niya. Ngunit nang basahin ng guro ang papel ni Haruto, siya naman ang napatigil sa gulat, agad niyang sinabi na kailangan na nilang sukatin ang magical power nito. Nang ilagay ni Haruto ang kamay niya sa kristal, biglang sumabog ang matinding liwanag at nabasag ang kristal dahil hindi nito kinaya ang lakas ng kapangyarihan niya. Natigilan ang lahat sa silid dahil wala ni isa ang nakakita ng ganitong antas ng lakas. At namangha ang guro habang sinasabi na ang mahika ni Haruto ay lampas pa sa kakayahan ng kristal. Doon niya rin napagtanto na ang mga sagot ni Haruto sa Ancient Magic ay eksaktong mula sa librong isinulat niya mismo. Dahil dito, buong paghanga niyang sinabi na opisyal na siyang estudyante ng academy at siya mismo ang personal na gagabay at mananagot sa edukasyon ni Haruto, at hanggat kasama niya ito ay walang mangangahas na manggulo. Sa halip na ma-expel, lalo pang nabaon si Haruto sa academy. Isang simula na tila nagbabanta ng mas magulong mga araw. Lumipas ang ilang araw at dumating ang unang araw ng pasok, ngunit ang pumasok ay ang duplicate ni Haruto at ang naramdaman lamang nito ay matinding pagkainip at lungkot dahil ayaw na ayaw niyang pumasok. Dahil alam ni Charlotte na wala itong kapangyarihang mahika, binigyan niya ito ng baril para may panlaban kung sakaling may umatake, at inaliw pa niya ito sa pagsasabing mabilis lang ang araw. Sinunod ng duplicate ang payo at pumasok sa academy, at matapos ang klase ay dali-dali siyang umuwi. Ngunit sa daan pauwi, nasalubong niya ang isang arogante at mayabang na batang noble na nakikipag-away sa isang babae dahil hindi ito yumuko bilang paggalang. Pasigan nitong inutusan ng babae na lumuhad sa tuwing makikita siya. Ang lalaking iyon ay si Schneider, ang headmaster ng Magical Academy, kilala sa sobrang yabang at pagtrato sa iba na parang alipin. Nang mapansin niyang hindi rin yumuko ang duplicate ni Haruto, agad niya itong hinarap at kahit pilit nitong magpaliwanag, nagalit si Schneider at pinakawalan ng isang malakas na spell na muntik nang pumatay sa kanya.
Sa gulat ni Schneider, tumayo ulit ang duplicate na parang walang nangyari, ngunit nagkunwari pa rin itong nasasaktan para lang makaalis. Hindi pa rin tumigil si Schneider kaya napilitan ng duplicate na bunutin ng baril at paputukan siya sa balikat bago tumakas pa uwi. Nanginginig sa takot, ikinwento niya kay Haruto ang lahat ngunit bago pa matapos. Dumating ang tauhan ni Schneider at iniabot ang isang liham, isang opisyal na hamon sa Royal Duel para mabawi ang dangal nito. Nais sana ni Haruto na umatras pero pinaalalahanan siya na ang pag-urong ay magdadala ng kahihiyan sa kanilang pamilya, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin ang hamon. Pagkaalis ng babae, minonitor siya ni Haruto gamit ang kanyang surveillance screen at nakita niyang nakipagkita ito sa isang babaeng may puting buhok bago pumunta kay Schneider. Sa harap ng lahat, yumuko ang babae at nagmakaawang siya ang may kasalanan ng lahat at huwag nang idamay si Haruto. Ngunit walang awa si Schneider at pinahiya pa siya sa pinakamalupit na paraan. Hindi na kinaya ni Haruto ang nakita niya, agad niyang isinuot ang maskara ng Black Knight at dumating sa lugar, nilamon ng dilim ang paligid at hinarap niya si Schneider. Sa galit, nilagyan niya ng malakas na magical seal ang balikat na tinamaan ng bala at idineklara na iyon ang kaparusahan sa lahat ng estudyanteng inapi nito, isang sumpang hindi kailanman mawawala at lalo lamang sasakit kapag sinubukang alisin. Iniligtas niya ang babae, iniwan si Schneider na nagsisigaw sa sakit at hiya at naglaho sa dilim. Sa galit at kahihiyan, nanumpa si Schneider na maghihiganti sa Black Knight anuman ang maging kapalit. Kinabukasan, pagdating ni Haruto sa academy, laking gulat niya nang makita ang lahat ng guro at estudyante na naghihintay sa kanya, puno ng pagtataka ang kanilang mga mata. Isang pangalan lang ang bumabagabag sa buong academy, si Haruto, ang nag-iisang tumindig laban kay Schneider at tumalo sa kanya sa iisang hampas, at sa bawat hakbang niya ay may kasunod na bulungan at titig na punong-puno ng takot at pagtataka. Nabigatan siya sa tensyon at sinubukang umiwas, pero malas ang tadhana dahil nasalubong niya ang kanyang guro na si Taulia na may nakangiting mukha at sinabing kahanga-hanga raw ang ginawa niya kahapon at tinanong kung nakapili na ba siya ng specialization na aaralin. Inamin ni Haruto na hindi pa niya alam kung ano-ano ang mga kurso sa academy, kaya ipinaliwanag ni Taulia na ang academy ay may dalawang dibisyon, ang una ay ang Division of Martial Arts na nakatuon sa pisikal na lakas, labanan, at weapon training kung saan nagtatapos ka bilang isang knight, at ang ikalawa ay ang Division of Magical Energy kung saan hinahasa ang mahika, pinapahusay ang kakayahan, at gumagawa pa ng mga bagong spell, at dito ka nagiging isang great mage. Ibinunyag din ni Taulia na siya ang namamahala sa Magical Division at nais niyang mapasama si Haruto sa kanyang grupo. Nalito si Haruto dahil hindi niya alam kung alin ang pipiliin hanggang sa may tumawag sa kanya, sila ay na lumapit ng may pananabik pero hindi siya nakilala ni Haruto dahil 5 taon na silang hindi nagkikita kaya malamig niya itong itinaboy at tinabig pa ang kamay nito. Biglang lumitaw ang kapatid nitong si Marian at doon lang napagtanto ni Haruto na ang lalaking iyon ay si Prince Lai. Pagkaalis nila, tinanong ni Marian kung aling dibisyon ang pipiliin niya at inamin niyang hindi pa siya sigurado pero mas nahihila siya sa Magical Energy Division at magpapasya siya sa loob ng 2 araw. Habang nag-uusap sila, biglang lumapit ang babaeng may puting buhok at hinayla si Haruto palayo, sinabing may mahalaga siyang sasabihin. Nang sila na lang dalawa, diretsahan niyang tinanong kung siya ba ang nasa academy kahapon dahil sigurado siyang hindi iyon siya, wala raw kasing dumadaloy na magical energy sa katawan niya noon gaya ngayon. Napagtanto ni Haruto na hindi siya ordinaryong babae at nahirapan siyang magsinungaling, kaya inamin niyang tama siya at hindi siya ang naroon kahapon pero hindi na niya maaaring magpaliwanag pa. Ngumiti ang babae at sinabing dahil naging tapat siya, mula ngayon ay magiging matalik na kaibigan niya si Haruto at mananatili siya sa tabi nito saan man siya magpunta. Nakahinga ng maluwag si Haruto at tinanong ang tungkol sa kanya dahil wala siyang alam kahit pangalan, at doon niya nalaman na Iris ang pangalan nito at dapat niya raw itong tandaan. Ikinwento ni Iris na isa lamang siyang ulilang bata na paulit-ulit inaampon at iniiwan ng mga pamilya hanggang sa mapunta siya sa isang maliit na ampunan sa malayong nayon. Lumaki siyang mag-isa at walang kaibigan kaya nang magkaedad siya ay pumasok siya sa Magical Academy para makatakas sa miserableng buhay. Naawa si Haruto at sinabing mula ngayon ay hindi na siya nag-iisa dahil sasamahan niya ito. Samantala, dahil sa sobrang pag-aalala, ginamit ni Charlotte ang magic portal para puntahan ang academy, iniwan sina Lisa at Lena na nag-uusap. Tinanong ni Lisa ang nakaraan ni Lena at doon niya ikinwento na isa siyang magical wolf na tapat sa King of Darkness na hindi tulad ng iba dahil pinoprotektahan nito ang sangkatauhan, ngunit isang araw ay isinakripisyo nito ang sarili para pigilan ang isang banta na sisira sa buong mundo. At mula noon ay hinihintay na lang niya ang pagbabalik nito kahit bilang isang ordinaryong tao. Nang tanungin ni Lisa ang pangalan ng King of Darkness, nabigla siya sa sagot dahil Iris pala ang pangalan nito.
Bumalik tayo kina Haruto at Iris na papunta na para pumili ng kurso, ngunit pagbukas ni Haruto ng kanyang silid ay laking gulat niya nang makita si Charlotte at nagulat din ito nang makita si Iris. Nagpakilala ang dalawang babae at natuwa si Charlotte dahil sa wakas ay may kaibigan na ang kapatid niya. Matapos makampante, nagpaalam siya at umuwi. Kinabukasan naman ay ang duplicate ni Haruto ang pumasok sa academy at nalaman niyang nasa intermediate class lang siya at hindi kabilang sa elite na wala naman talagang pakialam sa kanya. Pagpasok niya sa silid-aralan, nabigla ang mga estudyante at guro dahil hindi sila makapaniwala na ang tumalo kay Shinidol sa isang suntok ay nasa intermediate class lang, pero binaliwala niya ang mga titig at umupo sa pinakadulo. Sinabi ng guro na may pagkakataon pa silang mapunta sa elite class sa pamamagitan ng isang biglaang exam ngayong araw. Kung saan ang may pinakamataas na marka ay angat at ang pinakamababa ay mapapaalis o ililipat sa pinakamahinang klase. Napangiti ang duplicate ni Haruto at sinabi sa sarili na ito na ang pagkakataon niya dahil ang kailangan lang niyang gawin ay bumagsak para tuluyang mapalyas sa academy. Mukhang kahit anong gawin niya ay tinutulak talaga siya ng kapalaran paitaas, kinuha ni Haruto ang exam paper at sinimulan ang pagsusulit, at para hindi mahalata ang plano niya, sinagutan niya ng tama ang ilan habang sinadya niyang maliin ang karamihan, kaya sa huli ay lumabas na pasado siya pero may napakababang marka, ang pinakamababa sa klase, at walang sino man ang naghinalang sinasadya niya yon. Nang ilabas ang resulta, nabigla ang lahat dahil buong klase ay bumagsak, halos lahat ay may 20% lang. Habang ang pinakamataas ay si Haruto na may 60%, kaya siya ang napiling umakyat sa elite class, isang balitang ikinagulat niya mismo habang nasasabi sa sarili na tila ba hindi talaga siya pinapayagang bumagsak at muli na naman siyang umangat. Iniwan niya ang dating klase at pumasok sa elite class kung saan naghihintay sina Iris at Prince Lai, at tuwang-tuwa silang sinalubong siya hanggang sa pumasok ang propesor at sinimulan ang unang aralin tungkol sa mga elementong taglay ng bawat isa. Sinimulan ng guro kay Iris at pinahawak ito sa kristal, at laking gulat ng lahat nang lumabas na taglay niya ang 5 elemento, isang napakabihirang bagay na halos nagmistulang reyna ng kadiliman ang kanyang presensya. Mabilis na natapos ang klase at pagkatapos nito ay nagtungo sina Haruto at Iris sa laboratorio ni Professor Talia, ngunit pagdating nila roon ay narinig nila ang sigaw ng assistant, at nang pumasok sila ay bumungad sa kanila ang walang malay na katawan ni Shinidol. Pinakalma sila ng propesor at sinabing nahimatay lang ito dahil kahapon ay nagpunta si Shinidol sa kanya upang ay patanggal ang isang kakaibang magical seal sa balikat. Ngunit kahit anong gawin niya ay hindi niya ito mabasag, at dahil sa matinding sakit ay nawalan ito ng malay. Idinagdag pa niya na kakaiba ang seal dahil isa itong ancient magic na binuo mula sa barrier cubes, isang uri ng mahikang wala na sa modernong panahon. Kinabahan si Haruto nang marinig ito, lalo na nang magising si Shinidol at tanungin kung sino ang naglagay ng sumpa, at ang sagot nito ay ang Black Knight. Tumingin ang propesor kay Haruto at diretsahang tinanong kung bakit tuwing naroon siya ay lumilitaw din ang Black Knight, at kung may paliwanag ba siya. Pilit na nagpaliwanag si Haruto pero halatang hindi siya pinaniwalaan, at iginiit ng propesor na may itinatago siyang impormasyon o baka siya mismo ang Black Knight. Sa sandaling iyon, ang tunay na Haruto na nagmamasid sa lahat ay agad kumilos at nagpakita bilang Black Knight upang putulin ang hinala. Pagkakita sa kanya, halos mawalan ng ulirat ang propesor at sinubukang pigilan siya upang pag-aralan ang kanyang kapangyarihan, ngunit tumanggi siya at nang atali siya ng isang incantation, madali niya itong tinakasan at ginamit ang isang sumpang nagpayelo sa katawan ng propesor. Malamig niyang sinabi na iyon ang parusa sa panghihimasok nito at idiniin niyang wala siyang kaugnayan sa batang si Haruto. Bago siya tuluyang umalis, nang mawala siya, nabasag ang sumpa at napilitan ng propesor na isantabi ang usapin tungkol sa Black Knight. Samantala, si Shinidol ay nag-aalab sa galit at kahihiyan dahil bukas na sana ang duel niya kay Haruto, ngunit dahil sa sugat ay mapipilitan siyang umatras, isang matinding kahihiyan para sa kanya. Kaya nagpasya siyang umupa ng grupo ng mga assassin, ibinigay ang itsura, lokasyon, at utos na lipulin silang lahat at sunugin ang buong lugar. Sumunod ang mga ito at sabay-sabay na lumusob. Ngunit sa tuwing lalapit sila ay tinataboy sila ng isang misteryosong puwersa, ang barrier na nilikha ni Haruto. Biglang lumitaw ang isang magical door at nang buksan ito ng isa sa kanila ay hinigop siya nito at tuluyang naglaho, nagdulot ng matinding takot sa iba. Patuloy nilang inatake ang pinto ngunit walang epekto hanggang sa biglang magsulputan ng 12-dosenang pinto sa paligid nila at isa-isa silang hinihigop ng bawat pinto. Hanggang sa mangyari ang isang nakakagimbal na sorpresa.
Isang matinding kaguluhan ang biglang sumabog nang mula sa mga pintuang misteryoso ay sunod-sunod na lumabas ang maraming duplicate ng Black Knight, at sa gitna nila ay lumitaw mismo si Haruto, agad niyang sinunggaban ng leader ng grupo at walang awang binugbog hanggang sa umamin ito kung sino ang nag-utos sa kanila. Matapos iyon ay dinala niya ang buong grupo kay Shinidel, at sa sandaling makita siya ni Shinidel ay agad itong kinabahan at mariing itinanggi na kilala niya ang grupo o kahit kailan ay nakita sila. Pero hindi niya alam na matagal na pala siyang minamatyagan ni Haruto at naitala na nito ang lahat ng sinabi niya. Doon niya napagtanto na katapusan na niya, kaya sinabi niya na dahil ito na raw ang wakas ay ipapakita na niya ang tunay niyang kapangyarihan. Sa kanya tinurok sa sarili ang isang kakaibang likido na nagbago sa kanya bilang isang dambuhalang halimaw na walang sino mang manggahas lapitan. Nalito si Haruto kung ililigtas ba niya ito o tuluyan ng papatayin, ngunit nang subukan siyang dakmain ng halimaw ay ginamit ni Haruto ang barrier magic at pinutol ang kamay nito. Kahit na agad itong nag-regenerate ay napansin niya ang isang kakaiba dahil sa tuwing nawawala o bumabalik ang bahagi ng katawan ng halimaw ay unti-unti rin itong lumiit. Doon siya nakaisip ng isang baliw pero epektibong plano. Bigla niyang tinawag ang napakaraming espada at pinaulan iyon mula sa lahat ng direksyon hanggang sa tuluyang maubos ang lakas ng halimaw. Patuloy itong lumiit hanggang sa bumalik sa dati nitong anyo, ngunit tuluyan ng nasaraan ng bait at tumakbo na parang baliw. At doon na nagtapos ang lahat ng kinasangkutan niya. Sa wakas ay naalis ni Haruto ang panganib na nagbanta sa kanya at sa kanyang mga kasama. Agad niyang sinuri ang kalagayan nila at nakita niyang ligtas ang lahat at pati ang kanyang duplicate ay mahimbing pa ring natutulog. Kaya naupo siya sa tabi nito at sandaling nakipag-usap. Naalala nila ang dati nilang buhay at napagkasundoan nilang kahit gaano man kahirap ang dinanas nila ngayon ay mas may halaga pa rin ito kaysa sa dati nilang buhay na walang saysay, at napuno ng kasiyahan si Haruto sa lahat ng kanyang narating. Doon nagtapos ang araw. Kinabukasan ay nakita si Charlotte na muling tinipon ng kanyang mga kasama sa kagubatan gaya ng nakasanayan, at sinabi niya na kailangan nilang higpitan ang pagbabantay kay Haruto upang maprotektahan siya sa anumang panganib at hinding-hindi nila ito iiwan. Sa di kalayuan ay pinagmamasdan sila ni Haruto habang napapangiti sa pagiging inosente ng kanyang kapatid at sa pagmamahal nito para sa kanya, at sigurado siyang para kay Charlotte ay kaya niyang gawin ang lahat kahit pa isakripisyo ang sarili basta makita lamang niya itong ligtas at masaya, at sa ganitong paraan nagtapos ang kwento.